sapagkat si Kristo'y Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong ika-4 at huling linggo ng Adbyento, pinapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagbabahagi ng ating mga pagpapala sa iba. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang mga pagkakataong sinarili lang natin at ipinagdamot ang biyaya ng Diyos sa atin. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon ay sisindihan ang kandila para sa huling linggo ng Adbyento. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang propesiya ni Mikas na sa Bethlehem manggagaling ang Mesiyas, sa kanyang pagsilang, kapayapaan ang maghahari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabis sa bansang ito.
Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Tayo pong lahat. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at lubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagomot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin na ang minsang pag-aalay ni Kristo ang pinakamagandang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang lahat ay maligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihinda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahahayag ni Elizabeth ang kagalakan sa pagdalaw ni Maria na siyang pinili upang maging ina ng Panginoon. Ang mga sanggol sa kanilang sinapupunan ang nagdulot sa kanila ng tuwa. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia,
Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kapurulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa Ebanghelyo natin kahapon, meron kakaibang salitang ginamit intentionally si Saint Luke. Karaniwan po ang mga Hudyo pag nagbatian po sila sa isa't isa, ang sinasabi nila'y kapayapaan. O sa wikang Hebreo ay shalom. Pakiulit nga po, paano sila magbatian? Yan. Katunog po yan ng salam alaikum ng mga Muslim dahil pareho po ang pagbabatian sa isa't isa ng mga Muslim, gayon din ng mga Hudyo, kapayapaan. Pero kahapon, nang binati ng anghel ang mahal na birhen, ang ginamit na salita ni San Lucas ay hindi shalom, kundi kaire. Ano po ang tawag? Oo, hindi yan yung may mani, ha? Kare-kare yun. Yung kaire, ang ibig sabihin, matuwa ka. At itong salitang ito, galing sa root word na charis. Ang ibig sabihin naman ng charis ay regalo o biyaya. Sabi ni Pope Benedict, ito ay isang pahiwatig na ang magiging dahilan ng kagalakan ng mahal na birhen ay at ng buong mundo ay ang biyaya sa sinapupunan na tatanggapin ng mahal na birhen. Si Jesus ang pinakamahalagang biyaya at dahil sa kanyang pagdating, maraming matutuwa sapagkat ang dulot niya ay kaligtasan. So again, we are emphasizing that the true reason for our joy this Christmas is only Jesus, who is the source and the reason of our true joy this Christmas. He is... Hindi sumasagot yung kahoy. Who is the reason for Christmas? He is... Kung meron bang isang dahilan kaya maligaya ang Pasko, hindi po yan ang mga iniisip nating mga ibang bagay na mahalaga. Ang mas mahalaga at ang pinakamahalaga ay walang iba kundi si Jesus. Kumbaga, si Mama Mary, tumanggap siya ng isang jackpot. Pero hindi kagaya ng mga jackpot na tinatanggap ng mga nananalo sa loto, hindi nagtago ang mahal na birhen dahil sa jackpot na tinanggap niya. Bagkus sa Ebanghelyo natin ngayon, nagmamadali siyang pumunta sa Huda, para ibalita ito sa kanyang pinsang si Elizabeth at sa gayoy matulungan na rin niya sa pagbubuntis ang kanyang matandang kamag-anak na ito na nagdalang tao sa biyaya din ng Diyos. Kaya yung biyaya na tinanggap ni Maria na nagdulot ng katuwaan sa kanya at sa buong mundo, ibinahagi niya ito kay Elizabeth. Kaya nga malayo pa lang sila, nang marinig pa lamang ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at si Elizabeth mismo, nang marinig nila ang pagbati ni Maria, naggagalaw na yung sanggol sa katuwaan. Nagdulot ng kaligayahan kina Elizabeth noong dalawin sila ng mahal na Birheng Maria, daladala ang Panginoong Jesus. At minamahal ko mga kapatid, ito'y paalala sa ating lahat
na kung gusto nating totoong maging masaya, dapat ang biyayang tinatanggap, ibinabahagi din natin sa iba. Lagi ko sinasabi, aanhin mo ang pera kung yan ay nakatabi lang. Hindi ba't mas masaya na nagbabahagi ka ng biyaya sa iba? Amen ba yon? Kasi may kasabihan niya may isang Swedish proverb na ang sabi, shared joy is double joy, half sorrow, or shared sorrow is half sorrow. Pakiulit nga po, shared joy is double joy, and shared sorrow is half sorrow. Kaya mahalaga na ibahagi natin yung biyaya na nagpapasaya sa atin. Tanungin natin yung mga bata. Mga kids, may mga kids ba na nandito? Taas ang kamay, mga kids. Mga 10 years old pababa, ayan. Ayan. Mga 12 years old pababa, taas ang kamay, mga kids. Kung tatanungin ko kayo, saan kayo mas magiging masaya? Nilalaro nyo yung toy mag-isa o sineshare ninyo yung toys ninyo sa kalaro ninyo? Letter A, letter B. Letter A, letter B. Letter B. Kapag sinishare natin kung ano yung mga bagay na meron tayo sa iba, hindi ba't mas masaya tayo? Amen? Naalala ko nga nung bata ako dumadayo pa kami dun sa isang kalaro namin na nag-iisa siyang anak, marami siyang toys, pero wala siyang kalaro. Kaya kaming magkakapatid, pupunta kami doon sa kanila at kami ay makikipaglaro sa kanya dahil aanhin mo ang maraming pagpapala na meron ka kung wala ka namang kasamang masaya sa pag-e-enjoy nito, hindi rin magiging full yung experience mo ng joy doon sa blessing na dumating sa iyo. Amen ba 'yon? Kaya huwag kayong madamot dahil ang madamot si mangot. Ha? Ang taong madamot malungkot. Pero ang taong nagbabahagi laging may saya sa kanyang mga labi. Amen ba yon? Sabihin sa katabi, huwag kang madamot. Pangalawa, bakit hindi nagiging masaya ang tao sa mga biyayang meron siya? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi hindi siya marunong matuwa kapag may tinatanggap ding biyaya ang iba. Mahilig siyang magkumpara. In short, mainggitin. Ang mga taong mainggitin, hindi din nagiging masaya. Pinagpala ka naman, na-bless ka naman, amen? Halimbawa na, umattend ka ng Christmas party, nabunot ka sa raffle, nabunot mo yung initan ng tubig, masayang-masaya ka na Yun nga lang, nung yung kaopisina mong kinaiinisan mo, ang nabunot sa TV, inis na inis ka. Masaya ka naman dahil may tinanggap ka ng blessing. Pero nung nakita mo mas maganda yung blessing sa iba, at kaaway mo pa o kinaiinisan mo pa yung nakakuha ng mas magandang blessing, naiinis ka. Totoo hindi? Totoo. Yun ang dahilan, kaya masaya ka naman nawala pa yung kasiyahan mo dahil nga kinukumpara mo yung biyayang natanggap mo sa biyayang natanggap ng ibang tao. Masahan ka sa biyayang meron ka, masahan ka rin sa biyayang tinanggap ng iba. At ito ang matututunan natin sa kwento ng mahal na Birhen at ni Santa Elizabeth sa Ebanghelyo natin ngayon. Masaya si Maria, kaya ibinahagi niya ang kaligayahan niya kay Santa Elizabeth. At si Elizabeth, masaya siya na meron siyang anak sa kabila ng kanyang katandaan. Naging masaya din siya para kay Maria dahil tinanggap ni Maria ang kalooban ng Diyos. In short, sila yung mga tao na hindi mainggitin. Sila yung mga taong masaya sa biyayang meron sila, pero masaya pa rin sila kapag may biyayang tinatanggap ang iba. Ikaw, itanong mo sa sarili mo, baka kaya hindi ka masaya
kasi mainggitin ka. Okay? Ang sabi ng iba, kapag inggit, pikit. Pero ang sabi ni Father Franz, kapag inggit, mas lalo mong dapat imulat ang iyong mga mata para makita mo, hindi yung pagpapalang meron sa iba, kundi yung pagpapala na meron ka. Amen? Kapag inggit, buksan mo yung mga mata at ang tingnan mo, hindi yung biyaya na meron ng iba, kundi yung biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Matuwa ka kapag yung kapitbahay mo may bagong TV. Tanong niyo sa akin, bakit? O at least hindi makikinood sa inyo. Ikatuwa mo, kapag yung kapitbahay mo may bagong ref, tanong niyo sa akin, bakit? O at least hindi makikitago ng ulam sa inyo, di ba? O. Meron ding mga dahilan para maging masaya tayo sa biyayang tinatanggap ng iba, kaya huwag kang bitter, huwag kang mainggitin, at huwag mo ikumpara yung biyayang tinatanggap mo sa biyayang tinatanggap ng iba. Learn how to appreciate God's blessings in your life. Amen ba yun? O, yan ang magiging dahilan ng masayang Pasko kapag hindi tayo nagkumpara at naging mainggitin sa iba, at kung ano man ang biyayang tinanggap natin, marunong din tayong ibahagi sa ating kapwa. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tularan natin sina Elizabeth at Maria, ang dalawang pinagpala sa pagkilala sa pagkilos ng Diyos. Ating isamo, pagpalain mo rin kami, Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway tumulad kay Maria sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kahalungan at bukal sa pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasadhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga dukha at api, naway makatagpo kay Maria ng lakas, ng loob at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatuloy kasama ni Maria sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Isama natin sa ating panalangin ng intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawa naming ipagpasalamat ang mga biyayang aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristiya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin na nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, nananabik kami at nananalangin lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Maraming salamat mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, sa mga nagbahagi sa ating pamaskong handog, at sa inyong lahat na naririto ngayon. Maraming salamat po. At paalala po, una ay nais ko'y pabatid sa inyo na ang pagsisimba ninyo ngayong gabi ay nakaganap na, sa inyong pagsisimba ngayong gabi, nakaganap na rin po kayo sa inyong Sunday Mass obligation. So, kung tutusin, pwedeng hindi na kayo magsimba bukas kung ang hangarin lang po ninyo ay makaganap sa inyong Sunday Mass obligation, na kagaya nga ng sinabi ko, ay lubhang mahalaga. Gayunpaman, kung gusto nyo pa rin sumimba bukas, ay ganitong oras pa rin po ang misa natin, 6:15 ng gabi, at ito naman ay alang-alang sa ating pagdedebosyon, kaugnay ng ating pagnonobena sa paghahanda sa darating na Pasko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito ng noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating nang may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.